Magandang umaga ho sa inyong lahat. Tama, no? Umaga pa. Magandang tanghali at isang kagalakan po na kami ay makarating dito. First time para sa akin at makabahagi po sa inyong anibersaryo. At maraming salamat, Pastor, sa inyong introduction. Matanda na po ako, kaya feel at home ako dito. Parang maraming senior na rin. No? Sa amin po ay dumadami ang mga senior citizens. At nagpapasalamat ako sa pagkakataong ito. Dala ko ang pagbati ng aming iglesia sa inyong anibersaryo. Kami po ay 37 years old na. Mas matanda yung aming church. Ito po ay bunga ng isang Fundamental Baptist Church. At kami ay naging reform sa kasaysayan. Kaya Baptist pa rin naman, ano po? Kaya nakaka-identify kami doon sa ibang mga Baptist na nasa paligid natin dahil yun ang pinag-ugatan namin. Ano po? At maraming salamat dahil sa opportunity na binigay niyo po sa akin. Isang kagalakan na makapaglingkod po ako sa inyo sa paraan ng pangangaral. Tinanong ko kay Pastor kung dito po ay pure English ang preaching. Kasi sa amin po ay pure Tagalog. Ano, kaya feel at home ako. Sabi niya, dito naman ay pwedeng English-Tagalog. No? Nais kong maabot ang pinakamababang tagapakinig sa amin ay merong grade 3 na 60 years old. Kaya inaabot namin yung malawak na spectrum ng pangunawa at pinipilit naming maibaba yung pangangaral sa antas na maunawaan ng lahat. At yan ang dalangin ko ngayong umaga, na maabot natin ang pangunawa ng salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat po aming Diyos sa pagkakataon na maaari ka naming madakila sa aming kalagitnaan sa pamamagitan ng pangangaral ng iyong salita. Nais namin na ikaw ay masamba at mapasalamatan lalo na sa pag-alala ng iyong kabutihan sa iglesia ng CRC sa nakalipas na 24 na taon ng kanilang buhay bilang mga magkakapatid sa pananampalataya. Itulot mo nga, Panginoon, ang iyong salita ay tunay na maging kasangkapan na mapalakas ang aming loob upang kami ay makapagpatuloy sa aming paglilingkod habang kami ay binibigyan mo ng buhay at habang kami ay naghihintay ng pagbabalik ng aming Panginoong Hesukristo. Kaya ngayong umaga ay igawad mo ang malinaw na pangangaral mula sa tagapagsalita sa pinakapayak ng mga kaisipan ay mahuli namin o maunawaan namin ang inyong mensahe at ito ay tunay na maging pagkain ng aming kaluluwa. Maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kayo po ba ay naanyayahan na sa isang malaking event, isang bongga na pagpupulong ng maraming mga tao at alam nyo na mayroong itinatampok doon kung sino yung celebrity, may artista ba o nandyan ba si mayor, no? O kung sino pang mahalagang personalidad. At syempre excited tayo kung bahagi tayo ng malawakan o malaking pagpupulong na yon. Alam niyo po ba na ang ating teksto ay tumutukoy po sa ganong uri ng tanawin o senaryo na ito ay tumutukoy po doon sa inauguration ng temple na ginawa po ni Solomon. At kung titingnan natin, ano ba ang salitang magandang, napaka sikat ng pangyayaring ito kasi noong kanila pong in-inaugurate yung temple, ito po yung pinakamalaking templo o pinakamalaking gastos na building sa walang paghahambingan. The most expensive building ever constructed. Kasi ang templo ay nababalot ng ginto. At pagka ito ay ang araw ay nasa likod at kayo ay nasa likod ng templo, hindi nyo makikita sa sobrang masisilaw kayo dahil ang ginto ay kumikinang. Ang ginto na ibinalot sa kabuuan ng templo ay umabot daw ng 590 billion US dollars na hindi natin kayang maisip kung anong katumbas sa ating panahon ng pananalaping iyon. At sabi, it was
it was dedicated, and it was the most important building in the history of the world nung itinalaga nila yung templo na ginawa ni Solomon. At yan po ang inyong teksto na binigay sa akin, and knowing the history how Solomon constructed the temple, umabot po ito ng 7 taon. No? At wala pong nadinig na tunog ng anumang instrumento o any chisel, hammer o any metal tool dun sa lugar na kung saan itinayo yung templo. Ibig sabihin, napakatahimik. Habang itinatayo yung templo, 7 taon na wala kayong madidinig na pukpukan o anumang mga bagay. At ang lahat ng mga bahagi nito ay hinugis sa tamang sukat para pag inilagay sa templo, eksakto up to that millimeter. No, yung pinakamaliit na sukat ng ating ruler, ganun inilapat. At matapos na ang lahat, magawa na ang lahat, syempre huling-huling inilagay doon yung arko ng tipan, the Ark of the Covenant, na kung saan nandoon yung tipak ng bato na pinagsulatan ng Panginoon ng 10 utos ng Diyos. Ito mismo yung sinulat ng daliri ng Panginoon, at yon ay tinatawag na tipan or the Old Covenant, at doon nilagay doon sa arko ng kaban, kaban ng arko. At makikita natin na ito ay palatandaan ng presensya ng Panginoon. Kaya bago pa man matapos yung kabuuan ng kanilang celebration, ay bumaba po ang makapal na ulap, at sabi halos hindi makagawa yung mga pari doon ng kanilang pag-aalay na ginawa dahil pinaranas ng Panginoon ang presensya niya. At pagkatapos ng bagay na yon ay ibinukas ni Solomon ang kanyang mga kamay, lumuhod siya at nanalangin siya, at itinalaga niya ang templo. Isang mayamang panalangin na napakaganda kung babasahin natin. Pagkatapos noon ay tumalikod siya. No? Nakaharap siya sa templo kasi tumalikod siya at sinabi niya sa mga tao yung mga pananalita ng benediction na tinatawag natin. So I invite you to open your Bibles in 1 Kings chapter 8. Babasahin natin yung maikling bahagi para ma-appreciate natin yung lahad ng sumulat, at dito natin hahalawin ang ating mga pag-aaral. In verse 54, makikita natin, chapter 8, verse 54, "Now as Solomon finished offering this prayer and plea to the Lord, he arose from before the altar of the Lord, where he had knelt with hands outstretched toward heaven. And he stood and blessed all the assembly of Israel with a loud voice, saying, Blessed be the Lord, who has given rest to his people, Israel, according to all he promised. Not one word has failed of all his good promise, which he spoke by Moses, his servant. The Lord our God be with us, as he was with our fathers. May he not leave us or forsake us, that he may incline our hearts to him, to walk in all his ways, and to keep his commandments, his statutes, his rules, which he commanded our fathers. Let these words of mine, with which I have pleaded before the Lord, be near to the Lord our God, day and night, and may he maintain the cause of his servant and the cause of his people Israel, as each day requires." Verse 60, "That all the peoples of the earth may know that the Lord is God. There is no other. Let your heart therefore be wholly true to the Lord our God, walking in his statutes and keeping his commandments as at this day." Purihin ang pagkabasa ng salita ng Panginoon. Yung huling talata po ang pinakamensahe natin ngayong umaga, verse 61. At dito natin babalangkasin yung ating pag-aaral sa isang teksto na ito upang maunawaan natin ang mensahe ng talatang yan. Ano po ba ang pinanggalingan niyan? Of course, ang Panginoon, humingi sila ng hari sa Panginoon. At binigyan sila ng hari ng Panginoon. At hindi lang po yon, binigyan sila ng kaharian. At
nung naibigay na ng Panginoon ang lahat ng yan, kasama yung lupa at ang kapahingaan mula sa mga digmaan, ay nag-isip si David na sabi niya, Panginoon, gusto ko magtayo ng templo. Pero hindi sa kanya ibinigay ng Panginoon kasi madugo yung kanyang kamay dahil siya isang warrior, isang mandirigma. Ito ay binigay kay Solomon. Kaya yung unang hari at ang pangalawang hari na aklat, yan po ay hindi pa magkabukod ng araw. Kasama po yan sa tinatawag nating minor prophets. Nagkahiwalayan at sa kasaysayan, ginawang 1st and 2nd Kings. Pero itong storya ng mga hari na ibinigay ng Panginoon sa Israel, the one kingdom during that time, hanggang sila po inahati to 2 kingdoms. At yun po yung pinakamalawak na storya na pwede nating ugatin yung ating talata. Ang pinakamakitid o pinakamalapit naman ay ito na nga yung paghahain ni Solomon at pasinaya ng templo na kung saan ang buong Israel ay naroon, the United Kingdom, and we can just imagine how solemn this ceremony was. But the last statement na binigay ni Solomon sa mga tao, pagharap niya, ay ito pong talata na binasa natin. Sabi niya, let your heart therefore be holy true to the Lord our God, walking in His statutes, keeping His commandments as at this day. So yan po ang nais nating tignan at ito ay binigyan ko ng buod sa isang mensahe na inyong tatanggapin ngayong umaga sa ganitong mga pananalita. No? Tumugon tayo ng may buong pagtatalaga ng ating buhay sa Diyos sa lahat ng kanyang kalooban para sa atin. No? Tinagalog ko po yung mensahe at sa English ganito po ang sinasabi. Let us respond to God with our whole being in all the revealed things He desires for us. Tumugon tayo ng buong buo sa Panginoon. No? Yan po ang pinakamaikling mensahe. At ito po ay hinati ko sa 3 balangkas para mas madali nating maalala. Una ay, obedience to God is a matter of the response of the heart. No, ito ay tugon ng puso. Pangalawa, half-hearted obedience is disobedience. No? Walang eksaktong salita na Tagalog ng half-hearted. Ano po? Kaya ang sabi ng ating Tagalog, ang kalahating pusong pagsunod ay kawalan ng pagsunod. No? And then thirdly, true obedience is persevering obedience. No? Ang tunay na pagsunod ay matiyagang pagsunod. So yan po ang balangkas ng ating pag-aaral at dyan po natin itutuon ang ating mga sarili para maunawaan natin ang mensahe ng talatang ito. Una, obedience to God is a matter of the response of the heart. Kasi sabi ng unang bahagi ng talata, let your heart therefore. Binanggit po yung puso rito, alam niyo po, sa biblical anatomy, yung pong puso yung pinakasentro ng tao, ng pagkatao. Hindi po yung tumutukoy sa physical heart, yun ay tumutukoy minsan sa kabuuan ng pagkatao, minsan yun ay tumutukoy sa ating isipan, at minsan sa konsyensya, at minsan sa mismong puso talaga, yung literal heart. Pero itong talata natin, ang ibig sabihin ng puso rito ay yung buong pagkatao natin. Kaya sabi, let your heart holy, therefore be holy true to the Lord. Ibig sabihin, italaga natin yung buong buhay natin sa Panginoon. Yung pinaka-sentro ng ating pagkatao ay dapat nakasentro sa Panginoon at nakatalaga sa Kanya. No? So, ito po ay sinasabi sa atin, bakit ang tawag ng pagsunod ay bakit ang tawag ng talatang ito ay sa pagsunod? Kasi alam natin, ang pinakalaman nung Ark of the Covenant is the 10 Commandments. This is the moral law. So, kaya nung sinabi ni Solomon na italaga ninyo yung buong puso ninyo sa pagsunod sa Panginoon, saan susunod? No? Ibig sabihin, doon sa laman nung covenant, yung tipan na naandun sa loob ng arko, which is the moral transcript of God. Ito ang kapahayagan ng
pagka-Diyos ng ating Diyos sa kanyang mga katangian na tinatawag natin morality sa ating kaisipang pantao. So ito ang transcript, ito ang listahan kung sino ang Diyos, ano ang kanyang mga katangian. Kaya doon tayo dinadala sa pagsunod na yon. God's call to obedience is for His people to conform to His holiness. Tayo ay dapat umangkop sa kabanalan ng Diyos sa ating mismong katangian bilang mga tao. At makakaabot tayo doon sa kabanalan na yon sa pagsunod sa mga kautusan ng Diyos na naandun sa kabanang tipan. The Ark of the Covenant, ito ang kapahayagan kung sino ang Diyos. No? Hindi lang po yun mga utos na susundin natin. No? Ito rin ay sumasalamin sa katangian ng ating Diyos. So, makita natin, bakit ganon? Ano? They must show God's character as they live under Yahweh's Lordship. Dapat maipakita at masalamin sa buhay nila kung sino ang Diyos sa pamamagitan ng kanilang buhay. No? Sapagkat hindi sila ordinaryong mga tao, sila ay pinili ng Diyos. God gave the law because He wants His people to be a distinct people. Sila ay mga taong nabubukod o sila ay ibinukod mismo ng Panginoon. Sabi ng ating lumang tipan, Deuteronomy 7:6, sabi niya, "For you are a people holy to the Lord your God. The Lord your God has chosen you." Remember, marami na pong mga tao nung panahon ni Solomon. Pero yung mga tao ng Diyos, the people of God, ay tinatrato ng Diyos na bukod. Sabi po ng Amos 3:2, "You only have I known of all the families of the earth." Kayo lamang ang aking nakilala sa angkan ng mga tao dito sa lupa. Ano pong ibig sabihin nun? Hindi ibig sabihin ng Panginoon, hindi niya kilala ang ibang mga tao. Ibig sabihin, meron siyang special regard dito sa Israel, sa bayan ng Diyos, dahil pinili niya sila. Pinili sila ng Panginoon. At makikita rin natin yan sa New Testament in 1 Peter chapter 2 verse 9, di ba? Sabi ng Panginoon, "You are a chosen people. You are a royal priesthood." Ito po ay echo, ito ay alingaw-ngaw ng pagtawag ng Panginoon sa mga tao ng Diyos nung lumang tipan sa bagong tipan. So ano yung puntos natin dito mga kapatid? Obedience is foremost internal and not just an external conformity. Ang pagsunod ay hindi lamang yung panlabas na pag-angkop sa hinihingi sa atin ng Diyos. Ito ay nagsisimula sa loob. Binanggit nga yung puso dito, sabi, holy. No? Let your heart therefore be wholly true to the Lord. Ibig sabihin, internal at saka external. Ibig sabihin, yung motibo natin sa loob at saka yung behavior natin sa labas ay nagkakasundo at ipinapakita nito ang karakter ng Diyos, ang mga katangian ng Diyos. Kaya mahalaga na makita natin ito. Kaya kung titingnan natin yung summary ng bagong tipan, ng law sa bagong tipan, ano pong sabi? Love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, with all your mind, and with all your strength. No? Nandun yung love, nandun yung internal motivation, at yung paglabas ng love na yon, yung tinatawag nating behavior, makikita natin yung external manifestation ng behavior na yon ay yung pag-ibig. Kaya nabubuod ang kautusan sa salitang yon, no? And then pangalawa, pansinin natin, holiness is possible. Possible through God's enablement. No? Hinihingi ng Panginoon sa kanila na ilagak nila yung buong buhay nila at buong puso nila sa katapatan sa Panginoon, pero posible ba yon sa taong makasalanan? Kaya ba nilang mamuhay nang merong ganong uri ng pagtatalaga? Makikita natin in verse 58 yung panalangin ni Solomon. No? Tingnan niyo po yung sabi dito sa mga talata. No? Verse 58, sabi dito, that, ang panalangin, may he not leave us or forsake us. Para saan?
that He may incline our hearts to Him, to walk in all His ways and to keep His commandments, His statutes, His rules, which He commanded our fathers. Ano yung panalangin? That God, ang Panginoon, might incline our hearts. So hindi yung tao ang nag-i-incline, wala siyang kakayanan, wala siyang kapangyarihan, kaya ang panalangin, na nawa ang Panginoon ang magkiling ng aming mga puso upang magawa namin ang lahat ng kanyang tuntunin, ang lahat ng kanyang utos na inutos niya sa aming mga amain. So makikita natin dito from the very outset, kailangan ng mga tao ng Diyos, ng tulong mismo ng Diyos para masunod nila ang hinahanap ng Diyos sa kanila. Yung 10 utos, yung moral transcript ng Panginoon, yung kanyang ibinigay ng mga panuntunan sa kanilang banal na pamumuhay. So, yan ang petition, yan ang panalangin ni Solomon na sila ay maging banal, maging masunurin, pero ang pagiging banal, masunurin at pag-aalay nila ng kanilang buhay ay magiging posible lamang sa tulong ng Panginoon. No, kaya pala mga kapatid, alam natin na napakadali nating magkasala, di ba? Kahit Kristiyano na tayo. At mahirap tayong maging banal. Ang hirap maging banal. At yan nga ang karamihan na confusion ng mga tao sa ating panahon, lalo na yung distorted ang Christian experience at hindi kilala ang kilos ng Panginoon, pati ang kilos ng Banal na Espiritu. At ang tao na hindi nakakaunawa ng turo ng salita ng Diyos ay malilito sa kanyang karanasan. Kasi katulad nga natin, kahit Kristiyano na tayo, pagkatapos nating mag-repent, maya-maya gumagawa na naman tayo ng kasalanan. Diba? So, without God inclining our heart towards Him, mahihirapan tayong maging banal. At ang tagubilin ni Solomon na let your hearts fully, be fully, therefore be wholly true to the Lord, ay hindi natin magagawa. Alam nyo, yung magandang illustration dyan, alam nyo po kung marunong kayo magbisikleta at meron nakaangkas sa inyo na hindi marunong umangkas, yung pagka kayo kumakaliwa, yung katawan niya kumakanan. Pag kumakanan kayo, yung katawan niya kumakaliwa. Minsan ganun po yung larawan ng buhay natin bilang mga tao na hinahanap sa atin ng Panginoon for us to wholly set our hearts upon Him, and yet may paglalaban sa kalooban natin. No? Naalala ko, isa sa mga mission trip namin sa Mindoro, pagdating namin doon sa island, wala pong port. No? Kailangan tumalon sa tubig para makarating doon sa island. Akala namin ay malapit na yung aming sinasakyang bangka, yung pala malayo pa. So kailangan naming lumangoy. At habang lumalangoy kami, akala namin kaya naming makaabot doon sa pangpang, hindi pala. Kaya yung mga kasabay kong lumalangoy, sumisigaw na, "Pastor, tulungan mo ako habang lumalangoy." Hindi ko kaya, lumalangoy din ako kasi. Pero yung agos, mga kapatid, hinihila kami palayo. Hindi patabi doon sa meron palang undercurrent, no? So, ganun ang larawan. Pero paano kung ang naglalayo sa iyo mismo ay yung kalooban mo? Hindi yung mga panlabas na bagay sa loob natin. Napakahirap nating maging banal at napakahirap nating ituon yung ating puso ng buong buo sa Panginoon dahil sa ganitong uri ng karanasan. Mismong sa kalooban natin ay may humihila sa atin palayo sa Panginoon. Kaya kailangan ay makita natin ang mga bagay na to. And our prayer is just like the prayer of Solomon, Lord, incline our hearts that we might obey your commandments, your statutes, just as you have given them to our fathers. No? So, sabi po ni Matthew Henry, our hearts are naturally averse to our duty and apt to decline from God. Therefore, we need a powerful work of God's Spirit to turn our hearts back to His direction. No? Now, ang pinag-uusapan po natin dito ay kautusan. Baka sabihin nyo, si Pastor Manny nagtuturo ng legalism.
Kasi ang pagsunod daw sa Panginoon ay pagsunod sa kautusan. Well, mga kapatid, alam natin na kaya tayo pinapasunod ng Panginoon sa kautusan dahil ito ay tugon natin sa kanyang biyaya. Remember, ang context po ng mga talata natin ay nung binigay na ng lahat ng Panginoon sa kanila ang lahat. No? In verse 56, sinasabi dito, no? Blessed be the people of God. Blessed be the Lord who has given rest to His people, Israel, according to all He promised. Not one word has failed of all His good promise, which He spoke by Moses. Lahat ng ipinangako ng Panginoon kay Moises sa panahon ni Solomon, natupad na. Kaya narito ang tugon ng mga tunay na tao ng Diyos, inuutusan sila na ilagak nila ang kanilang buong puso sa pagsunod sa Panginoon. So this is not legalism. Hindi po tayo nagtuturo dito na kailangang sundin mo ang lahat ng kautusan ng Panginoon upang mapalapit ka sa Kanya. Wala pong taong makakarating sa Diyos ginagamit sa paggamit ng kautusan. Kasi ang kautusan ang nagpapatingkad ng ating kasalanan. Ito ang nagtuturo sa atin kay Kristo. Pinapakita nito yung ating kakapusan. Pero sa isang mananampalataya, the law, no, ay kakampi natin. Ito ang tugon natin sa biyaya ng ating Diyos. At ito ang sukatan ng ating kabanalan. Kaya pag sinabi, ang mga Kristiyano ba ay kailangan pang sumunod sa kautusan? Di ba sa lumang tipan lang yan? Hindi po. Ang kautusan, ang sukatan ng ating kabanalan. Kaya pinapasunod tayo ng Panginoon, hindi dahil para magkaroon tayo ng kaugnayan sa Kanya, kundi dahil meron na tayong kaugnayan sa Kanya. Ito ang tugon natin sa biyaya ng Panginoon. And therefore sabi, let your heart be wholly set before the Lord. Kailangan yung buong buhay mo, buong puso mo, ay ilagak mo sa Panginoon. At ang sukatan, ay yung kanyang mga panuntunan, yung kanyang mga utos. Paano natin kasi malalaman kung wala nun, di ba? So the law is the measure of the Christian's holiness. Ito ang sukat ng ating kabanalan. Dito natin malalaman kung nakalagak ang puso natin sa harap ng Panginoon at tayo ay nagtatalaga ng buhay natin dahil tayo ay masunurin sa Panginoon. No? Pangalawang bagay, makikita natin o masasabi natin, point, grace is the precedent of the law for the people of God. Grace is the precedent of the law for the people of God. Ano po ang challenge sa atin? Ano po? Greater obedience is expected from us as the beneficiaries of Christ's death. No? Alam nyo, yung lumang tipan ay makikita natin dyan yung shadow. No? Yung mga mangyayari pa lang. Pero now we have the substance. Ang Panginoon Jesucristo ay kilala natin dahil siya mismo ay nagpunta dito sa ating sanlibutan para makipisan sa atin. No? Ang lumang tipan, nandiyan ang promise, pero sa bagong tipan, nandoon ang fulfillment. So, sa isang Kristiyano, sa ating panahon, mas matinding obedience ang dapat nire-render natin sa Panginoon. Mas matinding obedience dahil kilala na natin ang Panginoong Jesucristo. The shadow is now a substance and the promise is now fulfilled. And therefore, the Christian, as the beneficiary of Christ's grace at grace ng Panginoon, ay dapat makikitaan siya ng mas matinding pagtatalaga ng buhay. Ano? Hindi po yung isang buhay na hindi tumutugon ng tama sa biyaya ng Diyos. Pangalawa, half-hearted obedience is disobedience. No? Sabi nga sa Tagalog, ang kalahating pusong pagsunod ay kawalan ng pagsunod. Kapag hindi buo ang ating pagsunod, ito ay katumbas ng hindi pagsunod. No? Pansinin niyo mga kapatid, no? Israel's covenant fellowship with God does not depend on perfect obedience. Ang pakikitungo ng Diyos sa atin sa lumang tipan, sa nababasa natin, ay hindi humihingi ng ganap, yung 100% na obedience. Bakit? Alam ng Panginoon na magkakasala tayo.
Kaya sa Old Testament, the law provides for sacrifice for those who violate the law. Merong paraan para maipanumbalik yung fellowship natin sa Panginoon. Yun yung mga sacrifices sa Old Testament. Kasi it is presupposed, no? Merong paunang kaalaman ng Diyos na hindi tayo makakasunod ng perfect. Hindi natin kayang sumunod ng perfect dahil tayo ay mga taong makasalanan, no? So God provided a means by which Israel could maintain fellowship with God, no? At makikita natin dito na ang kautusan ng Diyos ay hindi pwedeng sundin ng tao, no, by a sinful heart without the Spirit of God. Sinabi natin kanina yan. At even unbelievers, pati ang hindi mga mananampalataya, hindi nila kaya. Kailangan nila ng common grace ng Panginoon. Hindi naman natin sinasabi na walang gumagawa ng tama sa paligid natin, kundi puro Kristiyano lang. Alam natin na maraming mga tao na hindi mananampalataya, ang gaganda ng mga gawa nila at pwedeng ipagmalaki. But that is the product of the common grace of God. Even with the help of God, nagagawa nila yan. Without the help of God, hindi nila magagawa yan. Pero lalo na tayo mga Kristiyano, no, tayo ay tinutulungan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu para magawa natin ang hinihingi ng kautusan sa kanyang harapan, no? At God's law cannot be obeyed by a sinful heart. On the other hand, obedience is a response prompted by the Holy Spirit among believers. Kaya kung tayo man ay nakakasunod, ang ibig sabihin lamang ng mga kapatid, ito ay bunsod ng banal na Espiritu sa buhay natin. We cannot be proud of anything that we have accomplished spiritually kasi alam natin without the Spirit of God, hindi rin tayo makakasunod sa Kanya. No? So, kaya yung sinasabi natin dito sa ating outline na half-hearted obedience is disobedience. Hindi talaga natin magagawa at palagi tayong mahuhulog sa kasalanan kung walang Espiritu ng Panginoon who enables us or who empowers us to please God by His Spirit. No? So ano po ang hamon dito mga kapatid? Kung hindi mo kilala ang Panginoon, wala kang kaugnayan sa Diyos, kailangang palitan yung puso mo. No? Kailangang palitan ng puso mo. At hindi mo kayang palitan ng puso mo, it has to be God who needs to change your heart. Ibig sabihin, wala kang kakayanan para ikaw ay bumaling sa Diyos, baguhin ang buhay mo ng sayong sariling kalakasan. Kung wala kang ugnayan sa Panginoon, kailangan mo si Kristo na siyang nagbabago ng buhay, na siyang nagpapalit ng puso ng tao. No? Ito pong nakaraan linggo ay merong kaming mga lakad na bilang mga pastor, leadership training. Pero 2 tao kami na naiiwan doon sa barracks kasi hindi kami makasabay doon sa ibang mga tao na gala ng gala sa break time namin. Dahil pareho kaming heart patient, no? Kung kilala niyo po si Pastor Warlito Monsalud sa Iloilo, siya po ay na 4 na beses na 4 yung stent niya, ano? Sa puso. At medyo namumutla pa siya. Kaya palagi kaming naiiwan dahil ako naman ay pinalitan yung valve ng puso ko. Kaya hindi rin pwede sa akin yung masyadong strenuous activities. Pero ang taong walang kaugnayan sa Panginoon, kailangan palitan ng puso. At walang makakapagpalit ng puso kundi ang Panginoon lamang. At ang mga taong binago ng Panginoon ng puso, sila lamang ang makakagawa at makakasunod sa Panginoon ng lubusan, bagamat hindi perpekto, kaya nilang malugod ang Panginoon sa kanilang mga gawa dahil tinutulungan sila ng banal na Espiritu. No? So, ano po ang iyan po ang masasabi natin sa pangalawang bahagi. Pangatlo, true obedience is persevering obedience. No? Una ay obedience to God is a matter of response to the heart, of the response of the heart. Half-hearted obedience is disobedience. Pangatlo ay true obedience is persevering obedience. Ang tunay na pagsunod ay matiyagang pagsunod. Ang pagsunod na totoo ay nagpapatuloy kahit mahirap, kahit matagal, at kahit may pagsubok. No? Yun po ang ibig sabihin, no?
At kung titignan natin yung text natin dito, sabi ni Solomon, Let your heart therefore be wholly true to the Lord our God. Ano po yung kasunod? Walking in His statutes. No? Walking, may ing, ano? Sabi, and keeping His commandments. ing pa rin. Ibig sabihin nun, participle. Ibig sabihin po nun, mga kapatid, it is a continuing action. Kaya ang pagsunod ay dapat ay persevering. Nagpapatuloy po tayo. Sabi, kahit mahirap, kahit matagal, at kahit may pagsubok. Kung titignan po natin yung mga talata, no? Sabi ng ating note, our sinful propensity, ang ating kiling, demands a continuing and growing relationship. Dahil palagi tayong nakakiling sa kasalanan, hinihingi ng ating likas na ang ating paglago on our spiritual side, merong tuloy-tuloy na paglago sa ating mga kaluluwa. No? Kasi, ang bent natin pag ganito, yung propensity natin towards sin eh. Kaya dapat tuloy-tuloy yung pag-engage natin sa Panginoon. No? Tuloy-tuloy yung paglago natin sa ating kaluluwa. Kaya dapat persevering yung ating obedience, yung ating pagsunod sa Panginoon. So, yun sinasabi ng talata natin. Kasi, nung bago sinabi ito ni Solomon, sinabi na niya na ang mga tao sa kanyang panalangin ay magkakasala. Magpapatuloy sa kasalanan at lalo na nung lumang tipan, makikita natin ang pagkakaiba ng mga taong nagkakasala versus sa bagong tipan. Ano? Sabi nung verse 31, chapter 8, if a man sins against his neighbor and is made to take an oath and comes and swears his oath before our Father in this house, then here in heaven, and judge your servant. So pinapakita rito na magkakasala po yung tao. Verse 33, when your people Israel are defeated before the enemies because they have sinned. O nagkasala na naman. Verse 35, when heaven is shut up and there is no rain because they have sinned against you. O nagkasala na naman. So ang premise ni Solomon, tayong mga tao, palaging, nung pinapanalangin niya yung mga Israelita, meron na kagad siyang pasubali sa Panginoon. Panginoon, pagka nagkasala itong mga tao na to, then hear from heaven. Pag natalo sila sa labanan kasi may kasalanan sila, then hear from heaven. Ito yung paunang kaisipan ni Solomon bago pa siya nanalangin. At nagsabi sa mga tao, let your hearts be wholly set to God. Walking and keeping. Kasi alam na alam ni Solomon, itong mga tao na to ay mahuhulog sa kasalanan. No? So, ano ang puntos natin dito, mga kapatid? God's keeping our perseverance is a necessary ingredient in our holiness. Ang pag-iingat ng Panginoon sa ating pagpapatuloy ito ay sangkap sa ating kabanalan. Pero hindi ibig sabihin na tinutulungan tayo ng Panginoon, wala na tayong ginagawa. No? Kaya nandito po yung balanse ng sovereignty of God and our human responsibility. Diba sabi, sa atin ang bahagi ng walking and keeping. The Lord will not walk for us. The Lord will not keep for us His laws. Tayo ang gagawa nun. Kaya sabi ni Pablo sa bagong tipan, work out your own salvation with fear and trembling because it is God who works in you. So, we need to work out. Yung mga nasa kalooban natin, kailangan ilabas natin kung ang puso natin ay mananampalataya, tayo tunay na Kristiyano, kailangan mailabas natin yung ating pagiging Kristiyano. No, tayo ang gagawa nun. Work it out because it is God who works in you. Ito po yung principle na nakikita natin dito. Kaya mahalaga na makita natin that we need to persevere in our obedience. No? Alam niyo po, sinasabi ng isang kasulatan na o kaisipan, no one drifts towards God. No? Pag pinabayaan natin yung sarili natin, hindi tayo palapit sa Diyos. Tayo ay palayo. No? Nakapaligo na po kayo sa beach, no? Sa dagat. Hindi ba kahit hindi kayo marunong lumangoy, no? Nandun lang kayo sa tabi, gaganyan-ganyan lang kayo, no? Tapos pagtingin nyo, malayo na pala kayo dun sa ano nyo.
doon sa inyong reference point. Hindi nyo nararamdaman because you are drifting, slowly drifting away. At ganun ang buhay natin bilang mga mananampalataya. Kaya kailangan nagpe-persevere tayo sa ating pagsunod sa Panginoon. No? Napakahalaga at ang pinakamahalaga, may pangako ang Panginoon sa lumang tipan pa lamang na sabi, darating ang panahon na papalitan ko ang aking tipan. No? Let me read this because this is very important. Sabi ng Panginoon in verse 33 of chapter 31 ng Jeremiah, sabi niya, "This is the covenant that I will make with the house of Israel after those days." So bago na ito, declares the Lord. "I will put my law within them. I will write it on their hearts, and I will be their God, and they shall be my people. No longer shall each one teach his neighbor and each his brother, saying, Know the Lord, for they shall all know me, from the least of them to the greatest, declares the Lord." Alam niyo po, lumang tipan ito, pinangako ni Jeremiah, sabi, dadating daw ang panahon na hindi na lang yung bastang sinulat na tipak ng bato ang susundin ng mga tao sa kanilang sariling pagsisikap na hindi naman nila kaya, pero dadating ang panahon, sabi ng Panginoon mismo, yung kasulatan na yan ay isusulat ko sa kanilang mga puso. At ako'y kanilang magiging Diyos, sila'y aking magiging tao. Wala nang magiging, wala nang magiging ignorante tungkol sa akin. Ibig sabihin nito, mga kapatid, ay ang Panginoong Diyos, the indwelling of the Holy Spirit will be permanent for every regenerated believer. Kaya ang lahat ng mananampalataya, sabi, meron. No? Sabi dito, "No longer shall each one teach his neighbor and his brother, saying, Know the Lord, for they shall all know me." Lahat tayo. Lahat ng mananampalataya sa bagong tipan ay pinananahanan ng banal na spirito. No? Unlike in the Old Testament, hari, pari, propeta, ang palagi nating nadidinig, sila yung ini-empower, sila yung na-anoint ng Holy Spirit. But in the New Testament, lahat tayo, permanenteng nananahan ang banal na spirito sa atin. At hindi lang sa atin individually, sa kapulungan ng mga tao ng Diyos like the church, there is the residence of the Spirit of God. So, anong ibig sabihin natin dito, mga kapatid? Kung nung unang panahon ay napakabigat ng requirement na sumunod tayo sa Panginoon, pero andun pa rin yung tulong ng Panginoon, sa bagong tipan, mas mabigat ang requirement, pero nananahan na ang banal na spirito sa atin. There is that permanent residence na katuparan ng bagong tipan ng Panginoon or the new covenant sa mga bagong mananampalataya. No? So, ang hamon sa atin, mga kapatid, if we are all empowered to obey the law by the permanent indwelling of the Spirit of God, what is expected of us? Kung mayroong mas makapangyarihang pagaganyak sa atin, sa kabanalan, dahil naandyan na ang permanenteng pananahan ng banal na spirito, ibig sabihin, mga kapatid, mas malaki pa ang inaasahan sa atin sa ating mga pagsunod. So, hindi lamang po yun, at ito na ang pangalawang dapat nating makita dito sa huling balangkas natin. God has a plan to bless all the nations through God's people. No? Tignan niyo po yung panalangin ni Solomon sa kanyang benediction dito po sa verse 59. No? Sabi, "Let these words of mine with which I have pleaded before the Lord be near to the Lord our God day and night. And may He maintain the cause of His servant and the cause of His people as each day requires." Verse 60. Ano pong dahilan? "That the peoples of the earth may know that the Lord is God and there is no other." Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Ibig sabihin dito, kung yung mga mananampalataya, no, sabi ng talata, "Panginoon, taguyod mo kami." Sabi ni Solomon, lahat ng pinagsisikapan namin, taguyod mo kami upang ang lahat ng tao sa aming paligid ay malaman na mayroong iisang Diyos at makita nila ang iyong kaluwalhatian. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? In direct application sa atin. Pag tayo ay nagpapatuloy
we persevere in our obedience, no? Tayo ay nagiging patotoo sa ating paligid upang malaman ng lahat ng mga bansa na merong tunay na Diyos at merong iisa namang Diyos. No? Ito ay ibig sabihin, mga kapatid, missional. Ito ay tumitingin ng pag-abot ng Diyos sa mga taong wala pang pagkakilala sa Kanya. Kaya pala yung ating pagsunod sa Panginoon na nagpapatuloy, ito po ay patotoo sa buong mundo. Remember the plan of God, even the time of Abraham. Sabi ng Panginoon, pagpapalain ko ang mga bansa, pagpapalain ko ang mga bansa mula sa iyong lipi. Anong ibig sabihin nun, mga kapatid? May plano pala ang Panginoon sa mga Gentiles, no? Kung titingnan natin yung theology nito, no? Hindi lang pala mga Jews, the chosen race, ang plano ng pagliligtas ng Panginoon. Kasama pala yung mga hintil. Mga kapatid, hintil tayo. Non-Jew are Gentiles. At kasama dito sa panalangin ni Solomon, setting our hearts holy to God and keeping and walking in His testimonies is that people may know that there is a true one God, so that they may come to the saving knowledge of our God. Sila rin ay makilala nila ang ating Diyos. Merong iisang Diyos, may isang tunay na Diyos sa presensya ng mga taong nagsasabing sila ay mga mananampalataya. No? At yun ang patotoo nila during the Old Testament. Ang patotoo natin in the New Testament ay ganoon din, mga kapatid. There is that permanent indwelling of the Holy Spirit that enables us better than the Old Testament. And there is that missional concept that God is reaching out to the world. Ginagamit tayo ng Panginoon. Therefore, we need to persevere in our obedience. Na tayo ay dapat nagpapatuloy sa ating pagsunod. Kahit na ito'y mahirap, kahit na ito'y matagal, at kahit na mayroong mga pagsubok. Dahil tayo pala ang patotoo ng Diyos sa sanlibutan upang makilala rin nila ang ating maluwalhating Diyos. No? So, ito po ang mga bagay na dapat nating makita rito. No? While God is sovereign in choosing His covenant people and is working in their heart, it is necessary that His people will persevere in their holiness toward God. No? Now, alam niyo po ba, mga kapatid, ang pinaka-importante na nakikita ni Solomon nung kanyang pinasinayaan ang templo ay yung presensya ng Panginoon. No? At ang presensya ng Panginoon defines who the people are. No, kaya sabi ni Solomon, ay dapat maging ganito kayo. Ano? Obey wholly to the Lord. No, submit yourself to the Lord wholly. Walk and keep His commandments. Kasi napakahalaga ng presensya na yan. At alam yan pati ng mga matatandang leader ng Israel. No? Maging si Moses, di ba? Naalala niyo po, napagod na si Moses. Napagod na rin ang Panginoon dahil yung mga Israelita ay rebelde ng rebelde habang naglalakbay sila sa ilang. Dumating yung punto, sabi ng Panginoon sa kanila, ayoko nang sumabay sa inyo. Sige, umuna na kayo. No? Parang ando pa rin naman, pupunta pa rin naman sila sa promised land. No? Pero sabi ni Moses, Panginoon, if your presence will not go with us, we will not go from here. Kung ang iyong presensya iiwanan kami, hindi kami aalis dito. Ganun kahalaga iyon, mga kapatid, maging sa ating panahon na ang ating mga iglesia ay naglalakbay, pero kung walang presensya ng Panginoon, baliwala ang pagtitipon natin. Baliwala ang pagsunod natin. And God has promised His special presence sa gitna ng iglesia. Sinabi niya, where 2 or 3 are gathered in my name, there am I in the midst of them. Every time there is an official gathering of the church, God in His person is present. Tayo mga kalipunan ng mga tao na nagsasabi ang Diyos ay nasa kalipunan natin, nasa gitna natin. At hindi tayo uusad at hindi tayo dapat umalis sa ating lugar kung hindi natin kasama ang ating Panginoon. And therefore, mga kapatid, napakahalaga ng tagubilin ni Solomon ang huling mga pananalitang ito. Let your hearts be wholly set to the Lord your God, walking in His statutes and keeping His commandments as
at this day. So nice kung iwanan sa inyo ang mga kaisipan na yan. Sabi ng isang manunulat, Solomon's kingdom with God's residence in the center, nandun ang Panginoon sa gitna, foreshadows the Messianic kingdom with its rest. Pero sa ating panahon, mga kapatid, realidad na yan. Nasa atin na yan at nag-i-enjoy na tayo sa presensya ng Panginoon. Jesus is the promised rest and we are the temple of God in Christ. Diba? Tayo ang templo ng Panginoon. More than all the other blessings that God has to give, we need God Himself in the living presence of His grace. At naandyan na tayo mga kapatid at nais natin na masumpungan tayo ng Panginoon ayon sa mga tagubili niya. Kahit nung lumang tipan pa lamang ay maunawaan natin ito sa ating panahon at mailapat natin ito sa ating mga buhay. Ulitin ko po yung ating outline. Obedience to God is a matter of the response of the heart. Half-hearted obedience is disobedience. True obedience is persevering obedience. Manalangin po tayo. Ikaw ang nakakakilala sa amin, Panginoon, ang bawat tayo ng aming puso sa iyong harapan. At ikaw din ang maaring sumuri nito. At ikaw ang nakakakilala sa aming mga buhay, Panginoon. Tulungan mo nga kami na sa mga maliliwanag na pangako mo sa bagong tipan ay makita namin ang aming mga sarili na tumutugon sa iyong biyaya sa isang buong pusong pagtatalaga ng aming buhay sa iyo, nang walang pagmamaliit sa iyong iglesia, pagiging tapat sa lahat ng mga bagay na hinahanap mo sa amin. Igawad mo nga ito, Panginoon, sa iyong spirito na nananahan sa amin, na masumpungan mo kami, Panginoon, na nagpupunyagi, nagsisikap sa mga bagay na tangan na ng aming mga kamay, ayon sa iyong mga pangako na tinupad mo sa aming panahon. Panginoon, pagpalain mo ang bawat isa na mayroong kaugnayan sa iyo, na nag-aangkin ng pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, na masumpungan siyang nagtatapat ng buong puso sa iyong pangalan. Ang kanyang mga paa ay lumalakad at nag-iingat ng iyong mga pantunan at lumalakad ng matapat sa iyong mga kautusan. Panginoon, dalangin namin ito upang umabot kami sa mga layunin na kung saan mo kami ihahatid. Nais naming makita ang iyong iglesia na umuusad, yumayabong, walang kaharian na lalampas dito. Walang lalampas sa pagpapahalaga namin sa Kanya, Panginoon, sa kalipunan ng mga mananampalataya na tinipon mo sa isang katawan at tinahawag mong iglesia. Itaas mo ang aming mga pananaw upang makita namin ito, Panginoon, upang maibigay namin ang aming mga sarili ng buong buo sa pagtatalaga sa iyo, sa paglakad sa iyong mga kautusan at pag-iingat ng iyong mga panuntunan sa tulong ng Banal na Espiritu. Pagpalain mo ang mga salitang ito sa aming mga puso sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.